ang pag-iensayo ni Zig at Netero. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga lodi, tatalakayin natin ang karugtong ng pangyayari sa laban ng Maka versus Netero. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang ulit na hindi pa po ito official at ito ay isang theory, fanfiction pa lamang na ginawa ng inyong lingkod for entertainment purposes. At kung interesado ka nga, tara na, umpisahan na natin to. At dito nga yan nagumpisa bago magtapos ang laban ng dalawa. At sabi nga ni Maka na sana nga daw muli silang magharap sa isang laban. At sagot nga ni Netero na wala daw problema, basta sa susunod nga daw itudo na nila ang kanilang mga lakas. At dyan nga nagpaalam na si Netero at sabi niya na paano tanda, alis na ako ilang naman ang pinunta ko rito At si Maka nga nagulat ng bahagya dahil si Zig Zoldyck sumunod kay Netero. At sabi niya, naalis na po kami, aking ama, at huwag kayong mag-alala dahil nasa puso't isipan ko pa rin ang dugo ng pagiging mamamaslang. At dagdag niya pa na sa pagbabalik ko, tatalunin na kita, aking ama. Sabay ngiti si Zig Zoldyck ng nakakatakot at napatingin na nga lang dyan si Maka dahil sobrang suwail na nga ang kanyang anak at bigla na lang maglalayas kasama ang parang isang baliw na estranghero. At dyan nga nagsalita na si Netero at sabi niya na tara na bata, mag-iensayo pa tayo. At bago nga sila umalis, nagpaalam ulit si Netero at sabi niya na paano tanda, hiramin ko muna ang anak mo gusto ka daw talunin papalakasin ko muna. At nagpatuloy na nga umalis ang dalawa at sabi na nga lang ni Maka na sana tamang landas ang pinili mo, aking anak. At pagkatapos nga yan, lipat na ang scene at makikita nga ang masukal na kagubatan. At dyan pinakita na ulit sila Zig at Netero at habang nga sila naglalakad, sabi ni Zig na kanina pa tayo naglalakad kailan ba tayo mag-ensayo? At sagot nga ni Netero na huwag ka masyadong mainit bata. At ngayon nga daw bago sila mag-ensayo, mukhang kailangan na kumain daw muna sila. Sabay tanong niya kay Zig, may pera ka ba dyan bata? At sagot nga ni Zig na meron naman daw, kaso hindi nga daw ganun karami ang kanyang dala, pero nandito naman daw ang kanyang bank account card. At dagdag niya pa, naglalakbay ka? Wala kang dalang pera? Anong klaseng tao ka ba? At si Netero nga napangiti at sabi niya na ang sakit mo naman magsalita bata. At syempre, may pera naman daw siya, kaso naiwan niya nga daw kasi ang kanyang bank account card at malapit na maubos yung kaunting dala niya. At dagdag niya pa, pero okay lang naman daw yun dahil ang isang hunter nga daw kayang mabuhay kahit walang pera. At dito nga daw sa kagubatan merong napakaraming biyaya at yan nga ang mga hayop na pwede mong kainin at ang ilog na pwede mong inuman. At sagot nga ni Zig na parehas lang naman tayo dahil kahit ang mga mamamaslang kayang mabuhay kahit walang pera. At tulad nga daw ng mga hunter, silang mga mamamaslang nangangaso rin sa kagubatan pag walang makain. At diyan nga naghanap na ang dalawa ng mga hayop na pwede nilang kainin. At habang nga sila naghahanap, naramdaman ng dalawa na mayroong nagmamasid sa kanila. Kaya si Zig agad yung sinugod at tinatake niya at tinutukan nga niya yan ng kanyang matatalas na kuko. At ang nilalang nga na yan gulat na gulat at sabi niya na maawa kayo, hindi ako masamang tao at sana daw huwag siyang patayin ng mga ito. At ang batang babae nga na yan ay walang iba kundi si Lynn. At tanong nga ni Zig kay Netero, ano, patayin ko na ba to? At sagot naman ni Netero na teka lang bata, huwag naman puro pagpas lang ang laman ng iyong isipan. At tinanong na nga ni Netero ang batang babae na anong pangalan mo at bakit ka nandirito. At sagot nga ni Lynn na naliligaw nga daw siya sa kagubatang ito. At nung nakita nga daw niya sila Zig at Netero, kaya sinundan niya agad ang mga ito. Pero ang katotohanan nga daw gusto niya lang magpatulong sa dalawa. At nagulat na nga lang daw siya dahil nasa likod niya na ang may puting buhok at tinutukan siya nito ng matatalas na kuko. At hirit pa ni Lynn na kung pwede daw sana sumama na lang siya sa mga ito. At sagot naman ni Netero na saan ka ba magaling iya? At sagot nga ni Lynn na magaling nga daw siya magtago. At si Zig nga sobrang tamlay sa batang ito at nangangati na nga ang kanyang mga kamay na parang gusto niya nang pumatay.
At tanong na nga lang ulit ni Netero na maliban daw ba sa pagtatago, meron pa daw ba itong ibang katangian na kaya niyang gawin? At diyan nga sabi ni Lin na meron daw siyang alam pagdating sa medicine at magaling din daw siya magluto. At pagkatapos nga niyan, nagpatuloy na maglakad sina Zig at Netero. Pero sa pagkakataon nga na yan, tatlo na sila. Dahil si Lin nakasunod lang sa dalawa. At dito nga sabi ni Zig na bakit pa sinama natin ang babaeng ito? Magiging pabigit lang sa atin yan, Netero. At si Netero nga hindi sumagot. Pero si Lin bulong niya sa kanyang isipan. Napakayabang nga daw ng batang ito. At kahit halos magkaedad nga lang daw sila, pero punong-puno ng kasamaan ang aura na to. At dagdag niya pa na wala rin daw itong galang makipag-usap sa nakakatanda sa kanya. At diyan nga habang bumubulong si Lin, nasalbahe nga daw ang batang ito, biglang nagsalita si Zig. Hoy, ano binubulong-bulong mo? At si Lin nga hindi na lang sumagot. Pero si Zig nga tuloy-tuloy sa pagsasalita at sabi niya na ang mga may hinang nilalang na tulad mo, dapat palagi lang nasa bahay para hindi ka maagang mamatay. At diyan ngayon napuno na si Lin at sabi niya, nasalbahe kang bata. At si Zig nga nagulat ng bahagya dahil bigla na nga lang itong sumagot na parang may gustong patunayan. At galit na sabi nga niya, Ano sabi mo? At dagdag pa ni Lin, na ang laki ng mata mo, mukha kang tiyanak. Sabay tago siya kay Netero at si Zig nga. At si Zig nga gigil na gigil at gustong manakit. Kaso hindi nga niya masaktan si Lin dahil nagtatago ito kay Prime Netero hanggang nagsalita na si Netero at sabi niya na tama na daw yan at wag na magbuskahan ang dalawa dahil maghahanap pa nga daw sila ng makakain sa kagubatang ito. At diyan nga bigla ulit nagsalita si Lin at sabi niya na alam niyo po Ginoong Netero, yung kanina nga daw yung naliligaw siya at nakita niya sila Netero. Ilalapitan niya na nga daw sana agad ang mga ito, pero nung nakita nga daw niya ang mukha ng batang Zig, natakot nga daw siya sa mukha nito dahil mukha nga daw itong loko at hindi mapagkakatiwalaan, kaya minabuti niya na lang daw muna na magtago na lang. At si Zig nga meron ng ugat sa kanyang ulo at sabi niya na tumahimik ka, baka gusto mong tapusin ko ang buhay mo. At si Lin patuloy lang sa pagsasalita at parang bumabawi nga siya kay Zig Zoldyck mga idol dahil kanina nga halos nalipustahin na to ang kanyang pagkatao at kahit na totoo naman na isa siyang mahinang nilalang. Pero syempre masakit pa rin yun pakinggan, lalo na parang hinuhusgahan na ang kanyang buong pagkatao at parang kulang na nga lang na sabihin ni Zig na wala siyang silbing nilalang. Kaya dyan, patuloy siya sa pagbuska sa assassin at sabi niya pa na alam niyo po Ginoong Netero, meron po akong gustong itanong sa inyo. At sagot naman ni Netero na ano daw yun. At sabi nga ni Lin na bakit daw ang laki ng mata ni Zig Zoldyck at wala pa daw itong kilay. At dagdag niya pa na bakit daw ito inampon ni Netero. Tinakwil na po ba siya ng kanyang mga magulang? Subagay, mukha naman po siyang salbahing bata. At diyan nga galit na sabi ni Zig, naabalo ko to anong inampon? Kusang sumama nga daw siya kay Netero. At ang isa pa daw, hindi daw siya tinakwil sa kanilang tahanan dahil kusa nga rin daw siyang umalis dahil sa kanyang personal na dahilan. At si Lin nagsalita ulit at ang mukha nga daw ni Zig ay ang simbolo ng kasamaan. At sa sobrang galit nga ni Zig sumigaw na ito at sabi niya na tumahimik ka na. At kanina pa nga daw siya rinding-rinde sa bunganga nito. At si Netero nga napasabi na lang ng hay nako, mga bata nga naman. At pagkatapos nga niyan, tapos na ang Kengkoyan moments. At dito nga naghanap na si Zig at Netero ng makakain at nakahuli nga sila ng malaking hayop. At binabagsak lang nila yan sa isang tira. At pagkatapos nga niyan, binalibag ni Zig ang malaking hayop na kanyang nahuli sa harapan ni Lin. Sabay sabi niya, nalutuin mo na magkasilbi ka naman. At lumipas nga mga oras, luto na ang pagkain ng tatlo at si Lin nga inilagyan niya na ng pagkain si Netero. At ika nga ni Netero, aba mukhang masarap to At si Lin nga nagsandok ulit ng pagkain at nagumpisa na nga rin siyang kumain. At si Zig nga nagulat ng bahagya dahil hindi siya nilagyan ni Lin ng pagkain. At tanong nga niya, hoy alipin, nasan yun sa akin? At sagot naman ni Lin, kung gusto mong kumain, kumuha ka mag-isa mo. At dagdag niya pa na hindi nga daw siya isang alipin. Kaya si Zig sumundok na lang ng sarili niya.
At pagkatapos nga nilang kumain, nag-umpisa na mag-ensayo ang dalawa at sabi nga ni Netero, "Nahanda ka na ba?" At sagot nga ni Zig na kaninang-kanina pa nga daw at bigla na nga siyang umamba para sumugod pero bago pa nga siya makatake, biglang nagsalita si Netero na ano ba ang gagawin mo? Hindi naman tayo maglalaban ngayon at tuturuan nga daw niya muna ito ng mga basic training at dyan nga sabi ni Zig na ayaw nga daw niya ng basic training at hard training na nga daw agad ng kanilang umpisahan dahil sobrang ayaw niya daw talaga sa training ng mga mahihinang nilalang. At dyan nga sagot ni Netero, "Di ba gusto mong lumakas? Kaya kailangan daw mag-umpisa sila sa umpisa." Pero hindi niya naman daw sinasabi na mahina si Zig. At ang katotohanan nga daw, napakalakas na nito kumpara sa ibang bata. At dagdag niya pa, yung ginamit to ni Zig na sobrang laking kuryente. Aminado nga daw siya na sobrang lakas nun. At si Netero nga'y napatanong na rin kung saan daw ba natutunan ni Zig ang paggamit nun. At si Zig nga'y napangiti at sabi niya, "Ayun ba? Natutunan ko lang naman yun dahil sa sarili kong sikap." At sagot naman ni Netero, kaso napakabagal daw ng kakayahan na yon. At bago pa nga daw yun, maitira ni Zig Zoldyck, tiyak daw na naunahan na siya ng kanyang kalaban o napatay na nito. Kaya kailangan daw maremedyohan niya ni Zig Zoldyck bago niya gamitin. At ika pa ni Netero na kahit daw malakas na si Zig Zoldyck ngayon, hindi daw ibig sabihin nun na hindi na sila mag-uumpisa sa basic training. Dahil kahit ang malalakas nga daw, nag-uumpisa sa umpisa. Kaya dyan, wala nang nagawa si Zig Zoldyck dahil gusto nga niyang mas lumakas pa at mahigitan ang kanyang ama. At habang nga sila nag-iensayo, nakatingin lang sa kanila si Lin at bulong nga niya sa kanyang isipan na bakit nga daw kaya mga kalalakihan laging naghahangad na lumakas. At dito nga kung ano-anong posisyon ang pinapagawa ni Netero kay Zig Zoldyck. At si Zig na napapatanong na lang kung kailangan niya daw ba talagang gawin ang mga ito. At si Lin naman tawa ng tawa sa mga awkward pose ni Zig Zoldyck at sabi niya na ang sagwa nga daw ng mukha ni Zig. At sagot nga ni Zig Zoldyck na tumahimik daw ito at nagpatuloy nga ang mga araw. Tuloy-tuloy sa pag-iensayo ang dalawa at habang nag-training nga sila, bigla na lang humirit si Lin. At sabi niya na gusto nga rin daw niyang matuto gumamit ng nen para maprotektahan niya ang kanyang sarili. At si Zig nga tumawa ng tumawa at sabi niya, "Ano? Gusto mong matutong gumamit ng nen? Mangarap ka na lang. Dahil sa ating mundong ginagalawan, mayroong malalakas at may hinang nilalang. At kung hindi mo naintindihan, ipapaliwanag ko sa'yo ng mas maayos, babae. At kung ako nga'y isinilang na malakas, ikaw naman ay isinilang na mahina. At kahit isang mundo pa ang ating ginagalawan, hindi nyo mapag-aakila na ang nagagawa naming malalakas, hindi nyo nagagawang mga may hina. Dahil magkaiba tayo ng antas. Dahil sa mundong ito, meron talagang mga nilalang na hindi kayang gumamit ng nen. Kaya tanggapin mo na lang katotohanan, babae, na isa kang mahinang nilalang." At dyan nga tawa ng tawa si Zig Zoldyck at dagdag niya pa na sa kanya nga daw walang nagturong gumamit ng nen at nagawa niya nga lang daw ito dahil sa sarili niyang sikap at tiyaga. Dahil siya nga daw ay isang malakas na nilalang. Sabay tawa na naman si Zig Zoldyck sa kanyang kahambugan. Pero habang tumatawa nga siya, biglang nagsalita si Netero at sabi niya na sige Iya, tuturuan ka namin gumamit ng nen. At dyan ngay gulat na gulat si Zig Zoldyck at sabi niya na seryoso ka ba Netero? At masasayang nga lang daw ang oras nila sa pagtuturo sa isang mahinang nilalang. At dito nga sabi ni Netero na meron kang tama't maling sinabi, bata. At ang tama nga daw na oo na merong mahina at malakas sa mundong ito. At totoo rin na merong nilalang na kayang gumamit ng nen at meron ding nilalang na hindi kayang gumamit nito. At ang mali naman daw, hindi nga lang daw malalakas ang may karapatan na matuto gumamit ng nen. Dahil kahit may hina nga daw, may karapatan na matuto na to. At dagdag pa ni Netero na sobrang galing nga daw ni Zig dahil natuto ito gumamit ng nen kahit walang nagtuturo sa kanya. Kaya panigurado daw na magaling din ito magturo. At dyan ngay medyo naguluhan si Zig dahil parang may gustong palabasin nga si Netero sa kanyang sinasabi hanggang sinabi ni Netero na stop nga daw muna ang training nilang dalawa at turuan daw muna ni Zig si Lin gumamit ng nen. At nagulat nga dyan ang dalawa sa sinabi ni Netero.
At diyan nga galit na sagot ni Zig. Bakit daw siya ang magtuturo sa mahinang babaeng ito? At hirit naman ni Lin na gusto nga daw niya sanang magturo sa kanya si Ginoong Netero at hindi ang kambog na si Zig Zoldyck. At dito nga sabi ni Netero na huwag kang mag-alala Iya, dahil tinitiyak ko sa'yo na matututo kang gumamit ng Nen. Dahil magaling nga daw ang magiging master nito. Sabay ngiti si Netero kay Zig Zoldyck. Sabay sabi niya pa na paano bata, kakain muna ako at magpapahinga. Galingan daw nito ang pagtuturo. Dahil kung pabagal-bagal nga daw ito, matatagalan nga daw ang pagtuloy nila sa kanilang training. Dahil ang ginawang kondisyon ni Netero, kailangan matuto muna si Lin gumamit ng Nen bago niya ituloy ang training niya kay Zig Zoldyck. Kaya dyan, napasigaw sa galit si Zig Zoldyck at sabi niya na hindi nga daw ito makatao at napakadaya nga daw ni Netero, pero wala nga siyang magawa dahil kailangan niyang maturuan ng mabilis si Lin gumamit ng Nen para may pagpatuloy na nila ang kanilang naputol na training. Kaya kahit labag sa loob ni Zig, tinuruan niya ang babae at nagumpisa na nga sila sa pag-aaral ng Nen. At sabi nga ni Zig na i-focus mong iyong katawan at unti-unti mong palabasin ang iyong aura. At sagot nga ni Lin, yan ang aura ang tinutukoy mo, hindi ko nga alam yun. At si Netero naman, kumukuya-kuya-kuy lang at nanonood sa dalawa. At sabi ulit ni Zig kay Lin, basta isipin mo na parang may lumalabas sa iyong katawan at mag-imagine ka na parang may lumalabas na enerhiya paunti-unti sa iyong katawan at palubog na nga ang araw. Hindi pa rin natututo si Lin. Kaya kinabukasan, training ulit sila at araw-araw nga siyang tinuturuan ni Zig. Hanggang umabot na nga ng 2 buwan. Dito, hindi pa rin natuto si Lin gumamit ng Nen. Kaya dyan, nagalit na si Zig Zoldyck at sabi niya na siya nga daw. Wala pang 1 linggo, natuto na siyang gumamit ng Nen. Pero itong babae nga doon nito, 2 buwan na mahigit. Pero hindi pa rin natututo. Kaya dyan, napagsalitaan niya ng hindi maganda ang babae. At sabi nga niya na wala kang kwenta at napakahina mong nilalang. At baka umabot pa nga daw ng 1 taon, hindi pa rin ito natututo gumamit ng Nen. Kaya dyan patuloy si Zig sa pag-aalipusta sa pagkatao ni Lin at ika niya pa na siguro mga magulang mo wala rin kwenta katulad mo. At kanino pa nga naman daw ba magmamana si Lin? Syempre sa kanyang mga walang kwentang magulang. At dapat nga daw sa mga mahinang nilalang na katulad ni Lin at ng kanyang mga magulang winawakasan na agad ng mga buhay na to para hindi na magbunga pa ng mga mahinang nilalang. Dahil ang mga mahihina nga daw wala daw talagang silbi sa mundong ito. At dyan nga'y sumagot si Lin at sabi niya na sabihin na nga daw ni Zig ang lahat sa kanya, pero wag naman daw nitong idamay ang kanyang mga magulang. At hindi nga daw nila kasalanan na sila ay sinilang na mahina. At dagdag niya pa na meron daw kwenta at silbi ang kanyang mga magulang. Dahil ito nga daw ang nagturo sa kanya ng kabutihang asal. At dyan nga sagot ni Zig, kabutihan. Puro kayo kabutihan, kaya puro kayo may hina. Tanggapin mo na lang katotohanan na wala kang kwenta tulad ng iyong magulang. At dyan ngay bigla na lang umiyak si Lin at sabi niya na sobrang salbahe nga daw ni Zig Zoldyck. Sabay walkout siya papalayo hanggang nasalubong niya si Netero. At si Prime Netero nga nagulat ng bahagya dahil si Lin nga tumatakbo habang umiiyak. Kaya tanong niya kay Zig Zoldyck na ano nga daw ba ang nangyari. At sagot nga ni Zig na wala nga daw kwenta ang babaeng iyon dahil 2 buwan niya na nga daw tinuturuan pero hanggang ngayon hindi pa rin natututo. At niyabang niya ulit kay Netero na siya nga daw natuto bago mag 1 linggo at partida pa nga daw dahil walang nagturo sa kanya. At sagot nga ni Netero na ikaw nang nagsabi bata na sa mundong ito merong malalakas at may hina. At kung meron nga daw mahina at malakas, meron nga din daw mabilis at mabagal. Dahil magkakaiba nga daw ang bawat tao at hindi tayo magkakapareho. Kaya wag daw mag-expect si Zig na porkit natuto siya ng mabilis, matututo na rin si Lin ng mabilis katulad niya. Magkalayo nga daw ang kanilang antas at estado. At lumipas na nga ang ilang oras, hindi pa rin nagpapakita si Lin kina Zig at Netero. At sabi nga ni Netero kay Zig, hindi ka ba magsusorry sa kanya? At sagot naman ni Zig
na bakit naman ako magsusorry. Dapat nga daw na si Lynn pa ang magsorry sa kanya dahil pinapahirapan siya nito sa pagtuturo ng Nen. At sagot naman ni Netero na baka hindi daw alam ni Zig na nakakasakit na siya ng damdamin nang hindi niya namamalayan. Kaya diyan napatigil si Zig Zoldyck at napatanong nga siya sa kanyang isipan na bakit naman daw yon masasaktan. Sinabi lang naman daw niya ang katotohanan na siya ay isang mahinang nilalang katulad ng kanyang mga magulang. Ano naman daw ang masama doon? At sumapit na nga ang gabi, hindi pa rin nagpapakita si Lynn sa kanila. At si Zig na napapaisip na rin na nasaan nga daw ba nagpunta ang babaeng iyon. Kaya diyan, naglakad-lakad si Zig para hanapin si Lynn. At habang naglalakad nga siya, nasalubong niya si Netero at tanong nga nito sa kanya na hinahanap mo ba si Lynn? At sagot nga ni Zig, bakit ko naman siya hanapin? Umiihi lang ako dito sa tabi-tabi. At si Netero naman napangiti na lang dahil ang layo naman daw ng inihian ni Zig pwede naman daw sa malapit. At sagot nga ni Zig na ayaw nga daw niyang umihi sa malapit at gusto niya daw sa malayo. At si Netero nga'y umalis na pero bago nga siya umalis, may sinabi pa siya kay Zig at sabi niya, sa may dalampasigan mo siya, matatagpuan. Sabay umalis na si Netero nang nakangiti at nung nakita nga ni Zig na umalis na at nakalayo na si Netero, agad-agad siyang pumunta sa may dalampasigan at sa pagpunta niya nga roon, nakita niya agad si Lynn na nakaupo. At dito nga'y hindi alam ni Zig ang kanyang sasabihin at hindi niya rin alam kung paano niya umpisahan ang paghingi ng tawad. Hanggang nagsalita na nga lang siya ng hoy, nandiyan ka lang pala. At si Lynn nga napatingin at nakita niya si Zig Zoldyck at hindi niya nga ito pinansin. Pero si Zig nagpatuloy magsalita at sabi niya na kanina ka pa hinahanap ni Netero. At sagot naman ni Lynn na wag mo akong kausapin, galit ako sa'yo. Kaya diyan nagsorry na si Zig Zoldyck at sabi niya, sorry na, ang bilis mo magtampo, para kang bata eh. At sagot naman ni Lynn, bata pa naman daw talaga siya. Hanggat inabot na nga ni Zig ang kanyang dalang pagkain para kay Lynn. Sabay sabi niya na pinapadala daw ito ni Netero. At si Lynn nga medyo lumambot na ang puso niya dahil alam nga niya na si Zig mismo ang nagdala nito para sa kanya. Dahil si Netero pala nagpunta rin sa kanya at sinusundo siya nito para makakain na. At diyan nga kumain na si Lynn at sabi niya na salamat nga daw sa dala nitong pagkain. At sagot nga ni Zig na kay Netero nga daw ito magpasalamat dahil siya ang nagpadala ng pagkain. At dito nga sabi ni Lynn na pinapatawad na nga daw niya si Zig Zoldyck. Pero sana nga daw huwag na nitong uulitin na idamay pa ang kanyang mga magulang. Kaya diyan nagsorry ulit si Zig at sabi niya na hindi na daw yon mauulit, pangako. At sabi niya nga kay Lynn na tara na, bumalik na tayo sa kampo. Pero si Lynn nga biglang kumirit at sabi niya na gusto niya pa rin daw mag-aral ng Nen kahit gabi na. Kaya si Zig tinuruan siya ulit. At dito nakagamit na si Lynn ng kanyang Nen at nakapagpalabas na siya ng aura sa kanyang katawan. Kaya sobrang saya ng dalawa. At dumiretso na sila kay Prime Netero pero hindi nila alam na nagmamasid lang pala si Netero sa kanila kanina pa. At ito nga'y nakangiti sa mga pangyayari. At kinabukasan nga nagumpisa na mag-training sina Zig at Netero. At tinuruan din ni Netero si Lynn para makasa nito ang kanyang paggamit ng Nen. At lumipas nga ang mga araw, patuloy sa pagtitraining ang tatlo at parang nabubuo na nga ang pagkakaibigan ng tatlong bida sa nakaraan dahil sila nga masasaya na magkakasama na parang isang pamilya. At dito nga habang nag-iensayo si Zig at Netero, may sinabi si Netero kay Zig at sabi niya na meron daw siyang anak na halos kaedad din ni Zig Zoldyck. At ang kanyang anak nga daw na yon naghahangad na din ng labis-labis na kapangyarihan. At tanong nga ni Zig na nasaan ba ang anak mo at bakit hindi mo siya kasama. At bago pa nga masagot ni Netero ang tanong ni Zig, bigla na silang tinawag ni Lynn dahil luto na nga ang kanilang pagkain. Kaya diyan kumain na sila. At habang nga kumakain ng tatlo, nangangaral si Netero at sabi niya na sila nga daw isang grupo. At ang isang grupo nga daw ay parang isang pamilya.
na handang magtulungan sa bawat oras. At kung sakali nga daw na malalagay sila sa alanganing sitwasyon, kargo nga daw niya ang dalawang batang ito. Pero ang tinatatak niya sa puso't isipan ng dalawa ay ang pagtutulungan sa bawat oras. At sila Zig at Lynn nga nakikinig kay Prime Netero hanggang dumating na nga ang araw na hindi nila inaasahan. At habang nangangaso sina Zig at Lynn sa kagubatan, ganun din si Netero, kaso naghiwalay sila ng lugar para doble ang huli nilang hayop. Si Netero solong naghahanap at si Zig at Lynn naman magkasama. At habang naghahanap nga ang dalawa ng mga hayop sa kagubatan, merong nagmamasid sa kanila, pero naramdaman naman agad yan ni Zig Zoldyck. At sabi nga ni Lynn, na anong problema? May nagmamasid sa atin, ika ni Zig. At si Lynn nga nagulat sa sinabi ni Zig. At bigla na nga lang may umatake sa kanila at si Zig nga agad na nakaiwas dito, pero si Lynn tatamaan sana kung hindi lang siya tinulungan ni Zig Zoldyck. At diyan nga pinakita na mga umatake sa kanila at tatlong nila lang nga yan. At dito nga tanong ni Zig Zoldyck na anong kailangan nyo sa amin, hanggang nagsalita na nga ang kanilang pinuno na wala naman kaming kailangan sa inyo mga bata. At ang pakay nga daw nila ay ang the strongest hunter, kaso malas nga lang daw nila Zig dahil sila ang unang nakita ng mga ito. Hanggang nagsalita na nga ang isa sa kanila at sabi na to sa kanyang pinuno na nandoon na nga daw si Garoy sa kinaroroonan ng the greatest hunter. At sabi nga ng kanilang pinuno na magaling kung ganun. At si Zig nga biglang nagtanong at sabi niya na anong kailangan nyo kay Netero. At sagot nga ng pinuno sa kanya na ang totoo nga daw niyan wala silang kailangan kay Netero at nandito nga lang daw sila para tapusin ang kanyang buhay. At ito nga daw isa lamang trabaho na may kapalit na malaking halaga. At si Zig nga napangiti at sabi niya na mahal niyo ba mga buhay niyo? At si Lynn naman nagtanong kay Zig na anong gagawin natin, tatlo ang kalaban natin. At ang isang babae nga sa tatlo nagsalita na rin at sabi niyan na mukhang masarap nga daw paglaruan ng mga batang ito, lalo na nga daw yung batang may puting buhok. Dahil kung magsalita daw ito, walang bahid ng takot at parang may gustong patunayan. Anong gusto mong gawin ko sa kanila, pinuno? Ika ng babae at sagot naman ng pinuno na ikaw na ang bahala. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene kay Netero at meron nga din siyang kalaban at sabi niyan na ikaw pala ang binansagan na the strongest hunter. Mukha ka namang mahina. At si Netero ay nakatingin lang dyan at sabi niya na sino ba nagpadala sa'yo para itumba ko? At yan nga hindi na sumagot at biglaan na lang umatake, pero naiwasan naman yan ni Netero. Pero yan nga muling bumuelo at muling nga atake. Pero bago pa nga yan tumama kay Netero, binigyan niya na yan ng isang tira at talsik nga ang bakulaw na yan. At pagkatapos naman yan, lipat ulit ang scene kina Zig Zoldyck. At sabi nga ni Zig kay Lynn na pumunta nga daw ito sa kanyang likuran, pero sagot nga ni Lynn na tutulungan nga daw niya si Zig. Hanggang umatake na nga ang babaeng kalaban at pupugutan niya ng ulo si Zig gamit ng kanyang espada. At sa isang iglap nga, biglang tumagas ang dugo at gulat na gulat nga ang bandidong grupo dahil ang kanilang kakamping babae sumisigaw na sa sobrang sakit at putol na pala ang kanyang isang kamay. At pinakita nga si Zig at nakangiti ng nakakatakot at sabi niya, nalapastangan ka babae. Ang mga may hinang nilalang na tulad mo dapat matutong lumugar. At ang babae nga takot na takot kay Zig Zoldyck at tanong nga niya na anong klaseng bata ba ito. Hanggat pinutol pa ni Zig ang isang braso ng babae at diyan tawa ng tawa si Zig habang ang babae sumisigaw sa sobrang sakit. At sabi nga ni Zig, yan, pantay na sila. At dagdag niya pa, ano ang gusto mong isunod ko? Yung mga tenga mo ba o yung dalawa mong paa? At diyan hindi na nagsalita yung babae at tumakbo na nga lang yan sa sobrang takot. At nung papatayin na nga yan ni Zig, bigla na lang may umatake sa kanya. At papalapit na nga ang napakalaking shuriken. Pero agad naman yung naiwasan ni Zig Zoldyck. Pero nagsalita nga yung isang bandido na bakit mo naman iniwasan? Kawawa naman ang iyong kaibigan. At diyan naggulat si Zig dahil ang shuriken pala papunta na kay Lynn.
Kaya si Zig ay bigla niyang hinabol ang shuriken at tinulak nga niya si Lin para makaiwas dito. Kaso sa kasamaang palad ay nadali si Zig ng bahagya dahil sa kanyang pagligtas kay Lin. Kaya dyan ay tumutulo ang dugo ni Zig sa kanyang likuran. Kaya dyan ay nagulat si Lin sa pangyayari at nakita nga niya na may sugat si Zig sa likod nito. Kaya agad niya itong lalapitan para gamutin sana. Pero bago pa nga siya makalapit, bigla na lang may dumakma sa kanya at yan nga, ang pinuno ng mga bandido at si Zig nga ay agad tutulungan si Lin. Kaso bago pa siya makalapit dito, inatake na naman siya ng isa pang bandido at binatulit siya ng big shuriken nito. Kaya dyan, napatigil si Zig na puntahan si Lin dahil iniiwasan nga muna niya ang mga atake ng kalaban hanggang nagsalita na ang pinuno ng mga bandido at sabi niya na wag na nga daw magtangkang lumaban pa si Zig dahil kung lalaban pa nga daw ito, papatayin niya ang babaeng si Lin. At si Lin naman sumisigaw at wag daw makinig si Zig sa sinasabi nito at lumaban daw siya at dagdag pa ni Lin na wag daw siyang alalahanin ni Zig Zoldyck. At ang pinuno nga ng mga bandido muling nagbagta at pupugutan niya daw talaga ang batang babaeng ito once na lumaban pa at magmatiga si Zig Zoldyck. At dyan nga sabi ni Zig na sige lang, pugutan mo ng ulo kung gusto mo. Dahil wala naman daw siyang pakialam sa babae na yan. Pero ang katotohanan, inililin lang ni Zig ang pinuno ng mga bandido. At nagkukunwari nga lang siya na walang pakialam kay Lin at kailangan nga lang daw niya ng kaunting segundo para makasugod. At dyan nga ngumiti na ang pinuno ng mga bandido at pupugutan na nga niya si Lin ng ulo. Pero bago pa nga niya magawa yan, nakasugod na si Zig ng sobrang bilis at kukunin nga niya ang puso ng pinuno. Pero nagulat nga si Zig dahil nakaiwas ito. Pero si Lin naman nabitawan niya at wala kang kaalam-alam si Zig habang nakapokus siya sa pinuno. Papalapit na sa kanyang likod ang malaking shuriken na weapon ng isa pang bandido. At nung tatamaan na nga si Zig niyan, bigla nang ginamit ni Lin ng kanyang Nen ability at pinagpalit nga niya ang pwesto nila ni Zig Zoldyck. At si Lin nga ang tinamaan ng malaking shuriken at si Zig nga gulat na gulat sa pangyayari dahil si Lin nakandusay na sa sahig at umaagos ang dugo nito. Kaya dyan nagwala si Zig at sumigaw nga siya ng napakalakas at nababalutan siya ng napakalakas na bultahe ng kuryente. At gulat na gulat nga dyan ang pinuno ng bandido at ang isang miyembro na to. At kahit nga si Netero naramdaman ng napakalakas na aura ni Zig Zoldyck. At sabi nga niya na ano nga daw kayang nangyayari. At sana daw okay lang ang dalawang bata pero ngayon nga daw kailangan niya na magmadali. Kaya dyan binugbog niya na ang bakulaw na yan. At nung babangon pa nga yan binalutan na ni Netero ng napakalakas na aura ang kanyang kamao. At pinansuntok nga niya yan sa pugi na yan at bagsak nga yan sa sobrang lakas. At nung aalis na nga si Netero para puntahan na sila Zig at Lin, bigla pong bumangon si Bakulaw at sabi niya, nakakala mo ba na ikaw lang ang marunong gumamit ng Nen? At si Netero ay napatigil dyan at sabi niya na dapat hindi ka na bumangon pa. At si Bakulaw nga, binalutan niya na ng aura ang kanyang buong katawan. At sabi niya na pag ginagamit nga daw niya ang kanyang Nen ability, halos kasing tigas nga daw ng bato ang kanyang katawan. Pero bago pa nga niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla na lang may tumama sa kanya na sobrang lakas na atake at tumalsik nga yan ng sobrang layo. At sabi na nga lang ni Netero na ang dami pa daw kasi nitong sinasabi at hindi na lang umatake. At wala na nga daw siyang panahon pa para pakinggan pa ang mga walang kwentang sasabihin nito. Kaya dyan, umalis na si Netero at balik na nga ang scene kina Zig Zoldyck. At dito nga nagsalita na ang pinuno ng bandido at sabi niya, nakakala ko ba na walang kalagang babaeng iyon pero nagwawala ka ngayon sa galit. At sa isang iglap nga, binugbog na siya ni Zig Zoldyck ng napakabilis. At sabi nga ni Zig, nasumpain kayo at tinadtaran nga niyang bugbugin ng pinuno at halos sumusuka na nga yan ng dugo dahil walang tigil ang banat ni Zig. At wala na nga yan magawa dahil hindi niya ito makita. Dahil malakuryente nga ang bilis ni Zig Zoldyck. At yung isang bandido nga tumulong na at binato niya ulit ang kanyang napakalaking shuriken patama kay Zig Zoldyck.
Pero bago niya pa yan may bato, pinutol na ni Zig ang kanyang kamay at laglag nga yan sa sahig at sigaw yan ng sobrang lakas. At habang nga sumisigaw yan, tinanggal na ni Zig ang kanyang ulo at hindi pa siya nakontento dahil kinuryente niya pa ito ng napakalakas na kuryente. At sa sobrang lakas nga niyan, naglaho na yan sa mundong ibabaw. At dyan nga, sobrang takot na takot na ang pinuno ng mga bandido. At sabi niya na ang batang ito ay hindi isang tao at isa daw itong demonyo. Kaya dyan, agad na siyang tatakas para mabuhay pa sana. Pero bago pa siya makatakas, mayroong napakalakas na kidlat ang galing sa itaas ang tumama sa kanya at nabura nga siya sa sobrang lakas. At pagkatapos nga yan, dumating na si Netero malapit sa kinaroroonan nila Zigzoldyck. At habang papunta nga siya dyan, mayroon siyang nasalubong na isang babae na sigaw ng sigaw at ito nga'y humihingi ng tulong. At yan nga'y tumatakbo sa sobrang takot at nung nakarating na nga si Netero sa saktong lokasyon nila Zig, nakita niya ang paligid na halos wasak-wasak dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Zigzoldyck. At ilang saglit pa, nakita na ni Netero na si Zig ay umiiyak at patuloy nga ang luha nito sa kanyang mga mata. At dito nga mga idol, kitang-kita ang pagdurusa ni Zigzoldyck. Dahil kahit itanggi niya pa na wala siyang pakialam sa iba, pero ang katotohanan, mayroong halaga sa kanya ang kanilang samahan. Dahil kahit saglit pa nga lang sila magkakasama, nakaramdam si Zig ng saya nang nakilala niya si Nalin at Netero. Dahil sila nga, nagkaroon ng wagas na pagkakaibigan at napagtanto nga ni Zig na maliban pala sa pagpaslang, mayroon pang mas masayang bagay at yan nga ang pagkakaroon ng tunay na mga kaibigan. Kaya dyan, patuloy sa pagluha ang asasin hanggang nagpakita na nga si Netero kay Zig. At nung nakita nga ni Zig si Netero, humingi siya ng tawad dito at sabi niya na hindi nga daw niya naprotektahan si Lin at patuloy nga ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. At si Netero nga'y kesa magalit dito, hinawakan niya ang ulo ni Zigzoldyck at sabi niya na magaling ang ginawa mo bata. At si Zig nga nagulat ng bahagya hanggang nagsalita na nga si Netero na bakit ka ba kasi umiiyak? Patay na daw ba ang kanilang kaibigan? At nilapitan na nga ni Netero si Lin at nakita niya na humihinga pa ito. Kaya dyan, nagulat si Zigzoldyck at sumaya ang kanyang muka dahil buhay pa pala ang kanyang kaibigan. At sabi nga ni Netero na ang sugat nga daw niya hindi ganun kalalim. At yung mga sitwasyon nga daw siguro na yun, nabalutan pa ni Lin ang kanyang katawan ng nen kahit papaano. Kaya hindi siya napuruhan ng atake ng kalaban. At dito nga habang nagpapahinga si Lin, nagtanong si Zig, sino nga daw ba kasi ang mga iyon na umatake sa kanila? At sagot nga ni Netero na panigurado nga daw ipinadala iyon ng kalabang organisasyon, ang Killster Association. At dyan nga napatanong ulit si Zig na ano nga daw ba ang mga Killster na yon? At sagot nga ni Netero na ang mga Killster nga daw ay yung mortal na kalaban ng mga hunter. Pero yung mga umatake nga daw sa kanila kanina, hindi nga daw yun pro-Killster. At mga bandido daw yun na marunong gumamit ng nen na maaaring inupahan ng kanilang asosasyon. At habang nag-uusap nga sila, bigla nang nagising si Lin at nagkamalay na. At dyan nga'y sobrang saya ni Zig at Netero at tanong nga nila na okay na daw ba ang pakiramdam nito. At sagot nga ni Lin na medyo okay na daw siya. At sabi naman ni Netero, mabuti naman daw dahil si Zig nga daw tuluuhog at gumakagulgol. At nung naramdaman nga ni Zig, nasasabihin ni Netero na umiyak siya kanina. Kaya inunahan niya na agad si Netero at sabi niya na alam mo ba Lin, si Netero iyak nang iyak kanina. Gumakagulgol Naglulupasay sa kaba. At si Netero nga'y galit na galit at may ugat na sa kanyang ulo dahil binaliktad nga siya ni Zigzoldyck na paano ako ang umiiyak? Ikaw nga itong gumakagulgol pagdating ko. At si Zig nga'y patuloy sa pagsisinungaling at sabi niya na maiyak ka naman Netero, tanda-tanda mo na, iiyakin ka pa. Chill ka lang, huwag kang iiyak. At si Lin nga naguguluhan sa dalawa kung sino ba ang nagsisinungaling sa kanila. Pero si Zig nga patuloy sa pagsisinungaling at ang kanyang kasinungalingan
Ibinabalutan niya pa ng panibagong kasinungalingan at sabi niya, "Na-chill nga lang ako kanina habang pinapatahan ko si Netero. Sabi ko kay Netero na huwag siya mag-alala dahil walang mangyaring masama kay Lynn." Kaya dyan, gigil na gigil talaga si Netero kay Zig dahil napakasinungaling nga daw ng batang ito. At dito nga mga idol, ayaw talagang ipaalam ni Zig na grabing nag-alala siya kay Lynn kanina at talagang inunahan niya pa si Netero at binaliktad niya para hindi lang malaman ni Lynn na umiyak siya kanina. At dito nga bago magtapos ang segment na ito, aalis na sila sa kagubatan at ang dalawang bata nga ay nakahanda na at inaantay na nga lang nila si Netero. At dito nga bilang nagpasalamat si Zig Zoldyck kay Lynn. At sabi niya na salamat nga daw sa pagligtas sa kanyang buhay. At dagdag niya pa na sana nga daw huwag na yun uulitin ni Lynn dahil kaya naman daw niya ipagtanggol ang kanyang sarili. At sagot naman ni Lynn na hindi daw pwede dahil sila nga daw isang grupo o parang isang pamilya na kailangan protektahan ang bawat isa. At si Lynn ngay nagpasalamat din kay Zig Zoldyck dahil ilang beses nga siya nito niligtas kanina. At sagot nga ni Zig na wala daw yun hanggang dumating na nga si Netero at sabi niya na ano mga bata, handa na ba kayo sa panibagong kabanata? At dyan ngay naglakad na ang tatlo sa panibagong journey nila. At habang nga sila ay naglalakad, biglang sinabi ni Zig na tara na Netero, puntahan na natin ang aking ama at isama natin si Lynn sa aming tahanan. At sagot nga ni Netero na wag daw muna silang dumiretso sa tahanan ng Zoldyck pamilya dahil mas maganda nga daw na pumunta muna sila sa sinasagawang pagsusulit sa counter exam. At dyan na nga nagtapos ang part 1 ng video ito at abangan nyo na lang ang part 2 mga idol dahil doon natin masisilayan ang hunter journey ni Lynn at Zig Zoldyck sa nakaraan. At panigurado na meron din mga sumali na ibang antas o level sa gaganaping hunter exam. At ang aral nga na gustong iparating sa kwento ni Boy Anime ay ang pagkakaibigan na walang iwanan, na kahit sa oras ng kagipitan, ay handa silang magdamayan at handang magtulungan sa bawat oras. At ang isa pa mga lodi, na kahit ang mga mamamaslang na walang awa, at puro pagpatay lang ang alam gawin, hindi pa huli ang lahat para sa kanila, dahil may pagkakataon pa silang magsisi at magbago. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag mong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!